pagdating sa Uncensored, ang iyong podcast tungkol sa kalusugan ng kaisipan. Kami nga pala ang pangkat 5 mula sa DAJ 1-3. I'm Darren. My name is Dayan. Ako naman si Jam. At ako naman si Chan. You can call me Aggie. Ako si Ron. And hi, it's Geraldine. At lubos kaming nagpapasalamat sa pagkakataong makasama kayo sa isang komprehensibo, informatibo at inspirational na kwentuhan. So, since nandito na tayo, we're here at the ground. Yes, nandito tayo. Sobrang pagod na ako. Same! Sino bang hindi mo mapagod sa finals, right? It's real. Sobrang nakakapagod. Ang daming ganap. Ang daming nakikita. Hindi tayo matatenga this week. Super confusing kasi ang daming groups. So, kumusta naman kayo? Start natin kay... Ako? Alam nyo, before ko siya sagutin, parang yung word na kamusta ka, parang hirap niyang sagutin. Yeah. For me, siya yung pinakamahirap na question. Totoo. Pero, ayun yan, so far, kamusta na ngayon? Lumalaban. And sabi nyo nga kanina, parang hellman talaga. Since sabay-sabay talaga nagbigay ng finals, kahit walang papers na or written finals, pero sabay-sabay. Lahat, puro video output, groupings. May film, may podcast, may sabang podcast, and lahat madami sabay-sabay. And sasabay pa yung sa other agendas sa life, like work, sa church and such. Pero ayun, kinakaya naman, though na may mga times nga lang talaga na nakakapagod. Minsan talaga na hindi na kinakaya, pero at the end of the day naman, lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na pahinga lang talaga ang sagot sa lahat. That's true. Pahinga lang talaga. Laban. Ayaw mo yan, laban lang. Kayo guys, kamusta kayo? Ako naman, yun nga talaga nang sabi mo, yung word na kumusta. Kapag tinatanong mo siya, for me, napaka-confusing kasi hindi mo alam kung ano ba yung sasagot mo. Yeah. Like, alam mo ba if okay ka ba talaga? If sinabi mo okay ka, totoo ba na okay ka? Or parang gusto mo lang sabihin na okay ka para hindi ka ma-trigger, may ma-trigger sa'yo na hindi ako okay ganyan. Pero so far naman ako, ayun, talaga nga nakaka-drain kasi ang daming ginagawa, like talaga yung finals na to, like as in buong month tayong ganito, like after tapos may pa, at the end of the month may gagawin pa ulit. Sunod-sunod, diba? Sunod. Like yung deadline, diba? Isa lang yun. So parang kailangan natin talaga i-clutch lahat sila kasi pag di naman tayo pwede mag-extend ng time kasi may pa tayo, diba? Tapos ayun, pag sa personal ko naman, I think okay naman. That's good. Sa akin, pagod. Lahat naman tayo pagod. Inner, loob, labas, mental, spiritual, emotional, physical. Masakit nga yung katawan ko ngayon. Pero kailangan kasing pumasok, kailangan lumaban, may mga pangarap sa buhay. Ayun, okay lang. Ikaw naman. So kaya Darren, kamusta ka ngayon? I'm so drained. Literal na drained. Kung sabihin natin yung totoo, it's like hindi na siya roller coaster, kamatayan na talaga. Kasi pag sinabi natin pag usapan talaga ng mental health, parang masasabi ko 0/10 ako right now. And makikita ko sa sarili ko ngayon, lalo na during finals, na mahirap. Parang mahirap magpatuloy, pero dapat kinakaya. Ganon siya. And syempre, nandiyan na yung finals. Susuko pa ba tayo, di ba? Nandito na tayo, konti na lang. And hopefully, sa darating na araw, maging okay ako. Kasi mapa-academic, mapa-personal, mapa-outside, or mapa-fam, it's like medyo mahirap. And kailangan natin mag-keep going. Totoo lang ako, sabi niyo, hopefully sa darating na halalan niya. Kala mo tatakbo, no? Walaman pala siya. Yeah. Ayan, so ayun nga, sabi kasi nila kapag hindi ka daw problema or something na hindi ka nai-stress, hindi ka tao, hindi ka buhay. So I believe lahat talaga tayo dito is may kanya-kanyang pinagdadaanan ngayon. Yan nga, lahat sama tayo dito is, ayun nga, sa academic. Kasi nagsabay-sabay yung pressures, yung drain, yung stress, hindi na natin alam kung ano iisipin natin. Kung personal life, kung yung passion pa natin, yung pag-aaral. Alam niyo sa akin ngayon, kapag tinanong din
niyo kung kamusta ako, parehas lang din yung isasagot ko sa inyo. Kasi lahat talaga, super draining. Nagkasakit na ako. Ayun, pero okay lang, cute pa rin. Totoo ba? Ayan, ikaw ba? Sobrang nape-pressure. Tapos, ako sa totoo lang, masayain akong tao. Pero nga dahil college na, ang first year college, parang hirap maging masaya sa araw-araw na buhay dahil nga sa pressure. Oo, tapos, eto nga, ang dami nating sunod na gawain para sa finals. Kaya sobrang nape-pressure ako. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako, tatawa pa ba ako sa lahat ng mga sitwasyon na nakakatawa talaga. Yun lang. Ako personally, wala akong panahon para mag-game. I'm a very resilient person. Gagawa talaga ako ng paraan para makarecover ako sa isang bagay. Iiyak ako maybe 5 minutes or 10 minutes. And that's very silent. Knowing you guys, parang hindi talaga, ako talaga is, kapag nagkakaroon ako ng problema, hindi ako nag-stick doon. Aalis ako dun sa problema niyo. Ayoko na nandun ako. Correct. So, personally, if I'm okay, I think na lang yun sa akin. Okay ako. Sa parang alam ko na okay ako. Pero draining yun yung inaano mo, parang Sinasuppress mo. Parang sinaside mo yung emotion mo. Tsaka so parang ang hindi common yung mga gano'n na tao. Yes. Na parang rare mo. kahit na nandun yung mga problems na kasi may madaming iba't ibang klase ng tao na nag-handle ng problems. Like Aggie na parang sabi ko parang hindi common yung mga ganong klase ng tao na hindi siya mag-dwell doon sa problem. Though na lahat naman tayo is ayaw mag-dwell sa problem, pero not all of us has a attitude of na ganyan na so bibira yung mga ganyan tao talaga. Pero syempre, kailangan din naman natin na i-consider pa rin yung mga taong sa paligid natin na kahit naman malakas ka man or mahina, lahat kailangan nating iparamdam sa akin na valid lahat sila. Yes. So, sa'yo, if may problem ka, pwede ka rin magsabi sa mga closest friends mo. Okay! Dahil nga mental health ang ating topic. Dahil nga mental health, may na-prepare si Aggie. prepare some games. Wow! Games pala ha. Ano tawag sa game? Kayo, alam niyo naman. I'm prepared pala. So this is the comfort card. Yeah. Before we start the conversation, we need to warm up para ba malaman natin kung ano ba talaga yung saloobin ng bawat isa sa atin. Lahat kayo pwede nang pumili ng card. So para tayo, ganyan. Nape-pressure ako. Pressure ka? Go. Base sa tanong dito, ano ang isang pangarap mo noon bilang bata na gusto mo pa rin matupad hanggang ngayon? Wait lang, So, dati kasi, Time is running. ang dami kong pangarap. Marami akong gustong matupad para sa sarili ko. Gusto ko maging police, gusto ko maging guro, gusto ko maging abogada, gusto ko maging flight attendant. Siguro parang lahat naman siguro ng bata dumaan sa ganun, yung nangangarap ka lang ng nangangarap. Yung free kang mangarap, hindi, kasi sabi nga nila, di ba, libre lang mangarap. Totoo. Di ba? Pero hindi naman pala natin alam na ganito pala yung dadanasin natin dito sa kolehiyo. Pero yun na nga. Ngayon kasi, habang tumatanda ako, mas lalo akong nako-confuse kung ano ba talaga yung gusto ko. Sa dami kong gusto nung bata ako, hindi ko alam kung para saan ako, ano yung passion, ano yung purpose ko. Tsaka ang dami rin kasing hadlang sa pagtupad ng mga pangarap na gusto kong abutin. Alam niyo ambisyosa. Negative siyang pakinggan, pero para sa akin yun ako. Mataas kasing pangarap ko. Pero kasi may mga bagay na hindi natin may iwasan, financial problems. Yun, mga problemang pang sa atin, yung mga inner battles natin. So ngayon, yung pangarap ko, hindi ko pa talaga alam. Nandun pa ako sa punto ng buhay ko na nag-explore pa ako. Tinatanong ko pa kay Lord kung anong purpose ko. Kung, wait. Okay, kaya mo. Yun, kasi, ang daming tao sa paligid natin, ang daming masasabi,
maraming, ayun, mga daming masasabi, judgment, mga hindi maniniwala sa'yo, yung mga overly maniniwala sa'yo pero gagamitin ka lang. For personal gain, ayun muna yung sa akin. Hindi ko pa kayang lahat. Sabihin. So, Okay, next. Nakaka-proud. here, Jamila. Oh. Yeah, so pagkita Sige. tayo. Ako. So, yung question na tanggap ko is, kung may isang tao kang gustong kausapin ngayon, sino siya at bakit? Oh. Ano ako, siguro mama ko. Kasi close kami ni mama, pero pag regarding kasi sa mga pag mga seryosong conversation, like usapang mental health, emotional ganyan, hindi ko siya talagang hindi ako nag-open up sa mama ko. Nag-open up ako sa mga closest friends ko, sa kapatid ko. Pero kasi pag hindi naman sa pagiging ayoko lang yun nga, parang yung mama ko kasi parang hindi naman, she's a good mom, like ang dami niya sacrifices sa amin. Pero yun nga, hindi ko kayang mag-release sa kanya emotionally kasi regarding sa pag ganyan, during pandemic, yun talaga yung pinaka-darkest year ko kasi na-depress ako doon, ng taon na. Like as in, sabi natin napaka-suicidal suicidal person ko. And, ganun. Okay lang yan. Hindi kasi, like, You're valid, pero You're valid, you matter always. kasi okay lang. Hello. That's okay. It's okay. ayoko pa namang Okay lang yan. That point. Yeah. Ilabas mo ito. Dagdag Tissue ko ba Creativity yan. Ayun, so parang kasi ayoko mag-open up sa mama ko kasi hindi ko alam ba't ba. Ayun nga, Siya yung gusto mong makausap. oo, gusto kong sabihin sa kanya yung hinanapin ko kasi eldest daughter ako, so parang gusto ko rin sabihin sa kanila na nahihirapan ako, gano'n na like, I need someone din na nakakapag-relay ako sa kanila emotionally. Ano ba? Okay lang yan. It's okay. Ayun. You always back. So parang, nung time na yun, parang gusto kong, yun talagang hindi ko na alam yung solution ko. Ilang beses talaga akong nag-try mag-commit. Nung time na yun yung pinaka, like, I have my scar here, yun yung pinakamalalim na sugat talaga. Kasi, sa CR talaga ako, sa CR pa namin talaga ako nag-breakdown. Kasi talagang, yun yung parang, sa CR ka tapos binubuksan niyo yung water para hindi marinig. Kasi, ako kasi, diba, I'm ready na mag-sacrifice para sa mga kapatid ko na willing ako maging ibigay yung naunahin sila kaysa sa akin. So, parang ganun. Pag yung time na yon talagang, ang hirap lang sa part ko na sasabihan ako na selfish na ate. Like, parang hindi nila nakikita yung effort ko. Ganun. So, parang gusto kong sabihin sa mama ko na bakit, for once ba, hindi nyo man lang ba consider yung feeling ko na ate na parang ako yung breadwinner ng family namin. So, ganun. Pero pero gusto ko yung time na if I'm ready na. Yeah. Si mama. Kakausapin mo. So what's, may Ano sabi sa'yo? Ano sabi sa Ito, reaching out to someone can make nanginginig pa yung boss. Okay, reaching out to someone can make a huge difference. Hindi mo alam, baka siya kailangan mo. Alright. Dayang. Okay lang yan. Kung ako may t-shirt lang. Yung akin yung sa nabunod ko naman, ito yung tanong. May pagkakataon bang nawalan ka ng pag-asa? Paano mo muling natagpuan yun? Actually, nung nabunod ko yung card, parang ang hirap, iniisip ko lahat ng mga nangyari. Parang, oo nga, napatanong din ako sa sarili ko na kailan ba huli akong nawalan ng pag-asa? Parang nabalikan ko lahat during the pandemic era and such. Pero kung sasagutin ko siya, pinaka nawalan ako ng pag-asa parang netong year lang, last year, or sabihin na lang na last year, sa job ko siya sa
church namin. Kasi parang sa ministry ko siya, parang as a creative director sa church namin, talagang, and as a leader din, parang nagdadalaw isip ako na mag-resign na talaga, na bitawan na, kasi parang sabi ko hindi na naging healthy ako, parang hindi ko na na-feel yung grow, hindi ako nag-grow. Pero parang tapos ang dami nang dumating na challenges and such na parang gusto ko lang sumuko, na parang sinasabi ko sa sarili ko na hindi ko na kayang ibigay yung best ko. Parang sabi ko, kulang na, hindi na ako yung dating ako, parang nawawalan na ako ng power sa ginagawa ko. Parang ginagawa ko na lang siya kasi kailangan. Pero dapat ginagawa ko siya dahil gusto ko para sa Lord. Pero ginagawa ko na lang siya kasi kailangan. So, yun, na parang buo na yung isip ko talaga, na buo na yung loob ko, na sabi ko, mag-quit na ako, sabi ko, ayoko na talaga. Though na iniisip ko yung mga members ko, na syempre na naging family ko na rin, na tapos parang sabi ko, ayoko na talaga, give up na ako. So yun, wala na talaga hindi na ako umaasa na parang makakabalik pa ako at such. Kasi nga, sobrang nakakapagod na. And then, neto lang ding year, pagkapasok ng year, doon nangyari yung parang hinati na rin, na-divide na yung team ko. So, as a production team, parang ang hirap na ma-divide pa yung team mo. Tapos nagkakaroon na kayo ng iba't ibang slots and such. So, parang sabi ko, ang prayer ko nun sa Lord, sabi ko, Lord, ito baka ako yung sign na hinihingi ko sa'yo. Kasi kung ito, sabi ko, I really want to quit na ako. I just want to rest na lang ako. Pero, ayun, wala na talaga akong pag-asa. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, it's game over for me. Sabi ko, doon na sabi nila, bata pa daw ako, madami pa akong journey na matatakbo sa multimedia. Pero parang sa akin kasi parang ang aga akong tumakbo masyado. Pero ayun, yung isang tanong, paano mo muling natagpuan yun? Parang nag-reach out sa akin yung isang member kasi sabi niya parang hindi niya na rin daw kaya. So sabi ko ulit sa Lord, kasi nagpipray sa Lord. Sabi ko, sinausap ko yung Lord, sabi ko, Lord, ano ba naman ito ako? Sabi ko, may problem ako, tapos bibigyan mo ako ng tao may problema. Sa akin pa mag-aas ng kung anong gagawin. So ayun, kasi daw nahihirapan din daw siya kasi parang na-promote siya as a leader din. So ayun, nag-promote siya, so nag-iyak siya sa akin. Siyempre, as a leader na lahat, ang hirap naman ipakita sa iba na umiiyak ka. Though na it's valid to cry, it's okay to cry, pero siyempre bilang mas nakakataas, mas kailangan mong mapakita na strong ka kasi sila yung sa'yo humugot ng lakas sa ibang tao. So natagpuan ko siya parang nung sinabi ng isang member sa akin na parang blessed daw siya kasi madami siyang nakuhang lesson sa akin, hindi lang sa mga technicalities and such, pati sa so sabi ko parang, pero hanggang ngayon naman nagpe-pray pa rin ako, mag-continue pa rin ako, pero ayun. So, ang sabi dito, lahat tayo nawawala ng pag-asa minsan, pero ang mahalaga, lagi itong bumabalik. Minsan, it just takes time. Yes. Ayun. Okay, siga ko muna. Yung question sa akin is, what makes you want to continue? So parang mother ko yung nagpapalakas sa akin na parang i-continue ko pa tong laban ko sa buhay. Kasi siya na lang yung lagi ko nasa likod pag hirap ako. Pag gusto kong umiyak, pwede akong umiyak sa kanya. Tapos yung kapatid kong bunso, syempre sasama ko rin kasi may pangarap siyang gusto niyang i-achieve, and kung ako man di ko man na-achieve yung pangarap ko, supportan ko na lang siya para ma-achieve yung pangarap niya. Yun lang. Ganda. Sabi dito, kahit mahirap, you're still here, and that says a lot. Yes. Thank you so much, Card.
So ayun, yung question na na-assign sa akin is, may isang bagay bang nagbibigay sa'yo ng comfort from your childhood? Ano ito? Masasabi ko na hindi siya bagay. Kasi nung bata talaga ako, napakamasayain kong tao. Obvious naman, di ba? I mean, ibang-iba talaga yung life nung bata tayo compare ngayon. Siguro yung basta yun, ibang-iba talaga. And hindi siya bagay. Yung nagbibigay lang talaga sa akin ng comfort is yung family ko. Pero sabi nga nila, kailangan natin lumabas sa comfort zone natin in order na mag-grow tayo. So, ayun, ang hirap siya, so risky siya sa akin. Nung grade 12 ako, sabi ko sa sarili ko, dito lang ako sa malapit, mag-aaral. Gusto ko dito lang ako isang sakay lang para anytime makikita ko yung mga kapatid ko, makaka-uwi ako. Pero wala dito ako dinala ni Lord. And I know na may purpose yun kung bakit ako dinala doon ni Lord. And ayun nga sinabi ko na kailangan natin umalis sa comfort zone natin. Hindi habang buhay, nandun lang tayo. Kasi hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung purpose natin, kung ano ba yung reason natin kung bakit tayo magpapatuloy, kung nandun lang tayo sa comfort zone natin. So ayun, yung isa sa things na things na nagpahirap sa akin noong hindi ko na alam yung comfort zone ko is yung ako na lang yung mag-isa dito sa dorm. Like, kapag may sakit ako, wala akong kasi si mama, niya talaga, hospitality. Like, paglulutuan niya ako ng ganito, ganyan. Ngayon ako na lang mag-isa, wala akong mautusan bumili ng gamot. Kahit nanginginig na yung tuhod ko, or hindi ako makatayo, kailangan ko magluto para sa sarili ko. Kasi ako na lang ako na lang yung mag-isa. And mas maganda yun kasi nasasanay na ako. Kaya ko na mag-isa, kaya ko na i-face yung real life, yung realidad na ako lang mag-isa. Kasi ganoon naman talaga yung buhay. So ayun, yung comfort zone ko is yung family ko talaga. But ayun nga sabi ko, we should go out our comfort zone in order to grow. So ang sabi dito, nakakatuwang isipin yung mga bagay na nagpapagaan ng loob natin noon. Sometimes those still things still work. Totoo naman. Okay, what's something your younger self needed pero hindi mo na-receive? So, growing up, sa probinsya ako lumaki. Ang bahay namin is, lang siya, kubo. Way back then. So, my father was a farmer. Tapos yung nanay ko is nag-OFW siya noon. Alam niyo ba, na-receive ko ng mga gusto kong toys, shorts, pants, perfumes before. But ang hindi ko na-receive is wala akong nararamdamang alaga before. Tatay ko is a drug addict before. My mother was OFW. Actually, hindi siya nabibili ng pera. Kaya nagtataka yung iba, why are such like that? Bakit ganyan yung ugali mo? In order for me to be this strong, hindi to basta-basta lang na kukuha lang sa internet. Binugbog mo na yun. Nabugbog na ako ng panahon, kaya hindi niyo ako basta-basta mapapaiyak. Hindi ako basta-basta napapaiyak ng kahit anong sitwasyon. Mapapaiyak ako talaga yung sobrang bigat na, pero hindi yung hahagulgol. Iiyak. In a minute, ba't ka umiiyak? Wala ka karapatang umiyak. Ganun yung sinasabi ko sa sarili ko. And then, kaya siguro rin ako, kaya naging ganding ugali ko kasi wala akong masyadong alaga. Hindi ako naalagaan masyado noon. Hindi ako nagabayan ng ayos noon. Kasi they were busy. Isa busy mag-addict, isa busy na pera. Pero now, bumabawi yung mga magulang ko. But for me, it's too late. Hindi na siya accurate. Kasi dapat yung time na dapat nagde-develop ako, dapat nandun sila sa tabi ko. Alam nyo ba, lumaki ako na hindi ako masyadong, wala ako sa nanay ko, sa tatay ko. Naalis ako lagi. Growing up, lagi akong gano'n. Parang kapag alis, di ba yung iba iiyak ko? Oh my gosh, malayo ako sa nanay ko. Oh my gosh. Parang hindi ka na makatulog. Parang hindi ako makatulog wala si mama. Pero ako may tayo ako na kapag iniyakan ko na isang beses, okay na yun. Tapos na yun. Naiyak mo na, nalabas mo na lahat. I remember na lumaban akong SK chairman. Parang sabi daw nila, kapag daw umiyak ka ng umiyak, sobra ka daw sa alaga. Ganon. Tapos meron sinagsabi sa akin na parang after a day, lumabas agad ako noon. Nag-thank you ako sa lahat ng mga tao. Hindi na ako umiiyak. Hindi na dibdib ko doon. Sasabihin ko na, thank you for voting. Tapos, ang iniisip ko na lang kasi noon is something na parang matatag yung dibdib ko. Hindi ako means okay, sabihin na natin na umalis ako dito, hindi ako nakatuloy ng pag-aaral or what. Ano naman ngayon?
dala ko sarili ko, dala ko ang dibdib ko. Hindi mataas ang tingin ko sa sarili ko. If mataas ang tingin ko sa sarili ko, I would post my shit out. Magpo-post ako na kung ano-ano sa social media. Iyayabang ko lahat. Pero hindi. Yung laban ko kasi hindi nyo laban. At kung gusto ko may matutunan kayo sa akin, yung maging resilient kayo. Hindi sa i-invalidate nyo yung feeling nyo. Kundi wala na kayong oras umiyak. Kasi kailangan nyo maging matatag para doon sa situation. So answer is, hindi naman yun na nagbigay, hindi man yun na ibigay sa'yo. But remember, you have the power to heal and grow. Go give it to yourself. Before pa to sabihin dito na ibigay ko na to. Year grade 6, grade 7. Sobrang galing. Ano na ako nun? Umalis na ako sa poder ng nanay ko. Wala na ako sa tatay ko nun. Ano na ako? Matibay na ako nun. As sabi ko, matibay na ako. Pero, ano siya? Matagal na process siya bago ka maging ganito katibay. Hindi to sa gender, wala tong kinalaman sa gender. Wala tong kinalaman sa paborito kong kulay o anong job description na meron gusto ko. It's about the experience. Yung mga natapakan kong bubog, yung mga tao, kapag sinabi sa akin na, ay yan, sa mga ugali niyan, ang yabang mo daw. Sabi ko, and so? And? Sinasagot ko yung mga ibang tao. Sabi ko, alam nyo, at the end of the day, kahit ano sabihin nyo sa akin, this is me. Wala kayong, hindi naman sa babaguhin nyo. Kaya kong sarili ko. At kung may masasabi kayo sa akin, sabihin nyo na lang sa sarili nyo. Kasi, sabi ko talaga sa inyo, when you get to know me, when you appreciate me, I don't ask you to appreciate me. I don't ask you to do this for me. Pero kapag hindi ko naman kasi inaas na gustuhin ako lahat. Kasi sa classroom natin, hindi ako gusto ng lahat. Majority of them. But I don't fucking care. Sino ba sila? Pinapakain nila ako. Binibigyan nila ako ng baon. Di ba hindi? Pare-parehas tayo nahihirapan sa classroom. At saka, kung naiiyak kayo at nanghihina kayong loob nyo, hindi ko nakasalanan yun. Hindi nyo pinatibay ang sarili nyo. At kasalanan yun mismo ng tao. Ganun yun. Kaya, bago ko pa ibigay yung mga bagay na dapat kong ibigay sa sarili ko, nasabi ko na yun. Bawal mahina. Nagawa ko na yun. So ito yung sa akin. Ano ang isang life lesson na natutunan mo this year na hindi mo inasahan? I mean, kung pag-uusapan natin is like last year na natutunan ko bago mag-2025. Siguro natutunan ko lang siya kagabi. Actually, may nagsabi lang sa akin, but sobrang dinamdam ko na parang sobrang touch ako. Sinabi sa akin, I mean, marami tayong natutunan talaga ha, but for me, you are strong, but don't be strongest. Yes. Parang gano'n. Diba? Parang kaya mo yung mga bagay, kaya mo lahat, but don't let yourself na mas maging malakas para lang magawa lahat ng bagay. Kasi makikita natin na kaya natin lang mga bagay, pero hindi natin dapat gawin lahat para lang may mapatunayan tayo sa sarili natin. Tama. Unti-untiin natin yung mga bagay kasi dadating din tayo sa point na kung saan makikita natin yung sarili natin, nandito na ako. Yes. Ito na yung pangarap ko, diba? Parang like, hindi ko inaasahan, hindi ko ina-expect na grabe na yung grow ko from my past, diba? Parang lahat unexpected. Kasi hindi ka naging sobrang lakas. Inunti-unti mo yung mga bagay hanggat sa lahat ng mga natutunan mo, in-apply mo yung sa sarili mo. Then, yeah, malakas ka. But, yun nga, yun yung natutunan ko. Gawin mo ng gawin yung mga kaya mo, but wag mong gagawin lahat para lang makita mo yung sarili mo na malakas ka at makita ka ng iba na malakas ka. Kasi deep inside, kung gano'n yung papakita mo, parang niloloko mo yung sarili mo. Yes, diba? Kailangan mong patunayan na nandito ka lang, nagpapatuloy sa buhay. Yes. Yun lang for me. So, sabi, minsan, ang best lesson in life ay hindi mo inaasahan. What matters is how you use those lessons to move forward. Wow. Thank you. So, ayan. Anagi mo. Mr. Darren Para! Yes! Hello, grabe. So, kamusta naman po, Mr. Darren, ang inyong biyahe? Ano naman tayo nag-usap kanina? Ikaw pala. Ako lang pala yun. Ako lang pala eh.
Okay. Be, ikaw pala yun, be. May start ka ako. Kala ko si Darren Hindi Spanish. ko in-expect si Darren pala. Okay. So, ayun. Ready ka na ba? I'm ready. Born to be Ready. wild. Okay lang na, umiyak ka. Nagdala ko ng tissue. 3 pesos isang sheet. Sponsor ba yan? Hindi. Ano? Edshoe Shrine. Ed Sheeran. Tumawa nga kayo, Ayun. tumawa nga kayo. Before we start, sa mga matatanong namin sa'yo, Darren, bigyan mo na kami ng konting history about what Ikaw happened. mo. Hindi kayo serial, Magaling sa AP yan. Sinong pumatay ka? Okay. about what happened. And sama na rin natin yung tanong kanina na, how are you na? Okay. So okay, I'm Darren. I don't think I'm the survivor of mental health, but I'm keep going lang. Nagkikip lang talaga na papatuloy. But like at first, I'm diagnosed with major depressive disorder, and then months after, na-diagnose ako ng bipolar disorder type 1, and mahirap siya for me. And mahirap mag-keep going kung may ganon. I mean, kasi mahirap sa atin, lalo na yung mga kabataan or mga tao na hindi na-diagnose or hindi nakakapagpa-check sa mga professional because mahirap. Yes. Hindi lang sa physically, lalo na kung financially, di ba? Financial. Ayun. Ako si Darren. Hi, Darren. Right now, pala yun? I have bipolar disorder type 1 and nagpapatuloy. Yes. Lumalabas. That's Yeah. good. And ako po ang doktor. At ina-diagnose naman. Ida-diagnose ko po And then, siya. sorry, eto na yung question for you. Okay, question number 1. What What are the difference? Ano para sa'yo ang mental health? Okay. First, actually hindi ko siya alam nung bata pa ako, of course, hindi ko siya alam. Mga junior high, bago mag-elementary, bago ako matapos ng elementary, hindi ko siya alam. Siyempre, parang nararamdaman ko lang na normal lang umiyak. Normal lang malungkot. 'Di ba? Parang malungkot lang ako, okay lang 'yan. Sa susunod na araw hindi na, 'di ba? Pero as the time goes by talaga, ma-realize mo na normal pa ba yung bawat pag-iyak, bawat paglungkot, bawat na lahat ng mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo. Okay, para sa akin yung mental health, hindi lang siya roller coaster. Sinabi ko na kanina, kamatayan talaga siya for me sa na-experience ko. And mahirap na maranasan mo yung mga bagay na dapat hindi mo nararanasan at alam mong hindi mo deserve. But yun nga, I think pagsubok talaga yung mental health. And kailangan ang mental health hindi siya minamaliit, dapat mas pinapahalagahan. Yun yun sa At ang mental health, dapat kinikilala talaga. Kasi, ngayon di ba sa atin, conservative kasi yung Pilipinas eh. May mga bagay tayong hindi tinatanggap dito. Parang tabu na pag-usapan na kapag mental health, si mental health, baliw, ganyan. Di ba? Yun yung misconception eh. Si OA, si sensitive masyado, si maarte. Pero hindi kasi ganun yun eh. May mga bagay na dapat natin pinag-aaralan in order for us to understand kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa isang tao. Sa atin na rin, syempre. Ayan. Second. Kasi basically, baka mamaya tayo na pala may psychological Oo, hindi disorder lang na pala natin tayo. Hindi natin kasi, inaamin kasi sa masyado sarili na natin. tayong immune sa mga nangyayari sa atin. Pero naging normal na lang sa atin. Ganito. Hindi nga di siya tinuturo. Okay, nice. Kasi nga di siya tinuturo. O kaya parang Ayan, next. Kasi turo-turo ang kinakain na. Paano nag-sink in sa'yo na kailangan mo na ng professional na tulong? Okay. It's more like pandemic talaga siya. Lahat for me sa akin nag-start talaga ng pandemic. I'm grade 9 or 10 that time, grade 9 that siya. Naalala ko December 27, 20 something siya. Pandemic siya, December 27. Sabi ko sa nanay ko, "Ma, di ko na kaya. Parang
kailangan ko na ng tulong. Hindi lang tulong nyo, but professional help. Na sabi ko, hindi ko na kaya yung utak ko, hindi ko na kaya yung mga nararanasan ko, hindi ko na kaya, kailangan ko na ng doktor talaga for mental health. And yun, sinabi ko kasi marami akong storya before ako makarating kung paano ako nag-ask ng help. Parang sinabi ko dun, that night, niyakap ko yung nanay ko. Sabi ko kay mama, ma, kailangan ko na ng tulong. Then, after the new year, my first check-up is sa De La Salle University Medical Center. Doon siya, sa UMC. Yeah. Doon siya nangyari. Nakikita ko yung sarili ko naglalakad sa ospital, sa kwarto ng isang psychiatrist. Sobrang dami. Sobrang daming nagpapagamot. Totoo. At hindi ko inasahan na ganun kadami na yung may mga problema sa mental health. At hindi lang pala ako. Hindi lang pala ako yung may storya. Hindi lang pala ako yung may kwento. So, habang naglalakad na ako sa ospital, nakikita ko may mga karamihan kasi kabataan eh. Nakikita ko karamihan kabataan. Yung iba mas bata pa sa akin that time, yung iba matanda na rin, yung iba mas matanda lang sa akin, ganun. And unang pasok ko pa lang sa room, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Pagkakita ko pa lang sa doctor ko, kay doctor, sa psychiatrist ko, umiyak agad ako. Sinabi ko yung lahat ng dapat kong sabihin. And after that, na-diagnose na ako. Parang, after that diagnosis is major depressive disorder. And sobrang, Ganon, parang, totoo ba? Na, ganito na pala siya kalala. And parang, hindi ko na-realize na sa sobrang lala na nung pangyayari ko sa buhay, isa na pala siyang mental diagnosis. Parang like, isa na siyang disorder, kumbaga. And hindi ko mapigilan yung sarili ko na umiyak. Kasi pag nakita mo yung papel, di ba, parang may medication na agad after that eh. May mga medication na akong itatake na palala talaga ng palala. Yun yung nag-asa ko ng help talaga sa nanay ko na kailangan ko na ng professional help, kailangan ko na ng psychiatrist, kailangan ko ng psychologist or whatsoever. And yun, pina-check up na ako that day. Paano mo tinanggap sa sarili mo na ayun, humaharap ka na sa ganyan? Actually, kailan mo inamin? Before ako magpa-check, nag-research ako na ano ba yung nararamdaman nito? Ba't ako nakakaranas ng ganito? And kasi may nakita ko sa Twitter na you don't need to search. Hindi naman kailangan mag-search, but like mas maganda if magpapakonsult ka sa isang psychiatrist. Maybe you can feel that, pero bawal kasi tayo mag-self-diagnose. Yeah, yun yung sinasabihan. Yung sinabi sa akin na bawal tayo mag-self-diagnose based lang sa research natin na ay, ganito na ako kasi ito yung mga symptoms, yun yung mga ano sa isang disorder na yun. Hindi. Mas malalim pa doon. Before ako magpa-consult, September 2020, punta ako sa banyo. Paalis yung magulang ko, punta siya sa father's side. Tandaan ko siya. September 2020, punta ako sa banyo. Umiyak ako. Hindi ko na kaya. Hindi talaga kaya, ganyan. Tapos, pagka ano ko doon, dumating na yung parents ko. Sabi ko sa parents ko, hindi kasi wala ako sa mood eh. Wala talaga ako sa mood. Sinabi ko yun, wala ako sa mood, ganyan. Nahilo ko, ganyan. Tapos, sabi ko, para akong lalagnatin. Ganon. After that, umiyak lang ako ng umiyak. Dumating yung pinsan ko doon sa kwarto, chini-cheer up ako, ganyan. Umiiyak lang ako. Then parang gabi, pumunta ako sa clinic. Parang sa clinic lang na malapit sa amin. Sabi, mababa daw potassium ko. Ayan, yun yung nangyari. Yun lang yung unang nangyari. Sabi ko, hindi to medical condition.
Hindi to, I think it's more like mental condition talaga. And after that, ang nangyari, lumala siya ng lumala, iyak ako ng iiyak, araw-araw. Nagkakaroon na ako ng suicidal thoughts. And sobrang hirap na hindi mo maramdaman na parang pagod na pagod ka na sa buhay. Parang junior high ka pa lang noon, sobrang bata mo para makaranas ng mga ganong bagay na iisipin mo, may ginawa ka ba sa past life? Ba't mangyayari to sa'yo, di ba? Reincarnate, no? Okay, September. Before that September, wala na talaga yung mental health ko. Parang sobrang drain na, sobrang wala na, sobrang bagsak, sobrang sira na. Mga parang first week pa lang ng 2020, parang ganon. First week, January pa lang, sabi ko parang hindi ko na kaya kasi parang pandemic talaga siya. So sabi ko, hindi ko na to kaya. Parang wala na talaga pag-asa. Then after that, months na siya. Nakita ko, nag-explore ako sa mga social media kasi bawal naman lumabas, di ba? And explore ko yung Twitter. Alam mo yung Twitter? Yeah. X. And alam niyo yung K-pop? Yeah. Meron akong stan account. It's like, ang unang stan account ko is for Blackpink. Yeah, mahal na mahal ko yung Blackpink. At may nakausap ako doon. And that time, hindi ko pa alam sa sarili ko na nagkakagusto ako sa lalaki. Ganon yun. Na parang sinabi ko sa sarili ko, oh, okay. Ganito pala yung feeling. Na di ba? Parang, anong nangyari, ganon. And, ang nangyari, kinausap ko siya, ganon, tuloy-tuloy yung convo. Kasi, walang nakakaalam na may problema ako sa mental. So, siya yung kasama ko sa unang journey ko. Siya yung kasama ko. So, sabi ko, ganyan, nagpakilala siya. Ang alam kong una niyang profile is more like weird kasi hindi ko alam na may siya, alam niyo yung BL series sa Thailand, yun yung profile niya yung kay Bright ba yan? Yun, siya, fan siya pala nun. So, fan din siya ng Blackpink, but the same time, fan siya ng ganun. And yun, nagkakilala kami. Siya na yung naging sandalan ko sa buong journey ko. Wala pang diagnosis. But syempre, dadating tayo sa point na mawawala yung tao na comfort nga. Sinabi mo, comfort zone. Mawawala talaga siya. And ang sobrang lala nung nangyari. Kasi sobrang lala nung problema niya. To the point na sobrang personal. If makakat, siya, yung parents niya nawala. Then paano ako? So, yung parents niya is like, basta wala talaga. And, yeah. And, ako, sabi ko, paano ko isisiksik yung sarili ko? Yung problema ko. Kung may sarili siya problema. Oo, di ba parang like, paano na ako ngayon? Mawawala na siya. Paano na ako magpo-cope na ito? Ganito, ganyan. Sobrang wala. Sobrang drain ko. The point, kasi sobrang swerte ko sa taong yon. He's from Mindanao and I'm from Cavite. And sobrang LDR, di ba? And nakikita ko yung sarili ko na, hindi alam ni mama, yung mga nagpapadala ng packages sa bahay, sa kanya galing. Papadala ng mask, malalaking alcohol, chocolates, basta kung ano-ano sa kanya galing. Then after that, nawala siya. So sabi ko, paano na ako? Sabi ko, hindi ko na kaya to. Ako na lang mag-isa ulit sa journey na to. Then after that, lumala yung ko. Kaya nag-ask na talaga ako ng kasi hindi lang naman kasi sa isang bagay nagsisimula yung mental disorder. Maaari siya mag-start simula pagkasilang mo pa lang. And sa pagkabata mo, di ba may sinatawag tayong mga traumatic events natin ng bata natin. And minsan, yun yung parang ibang reason kung bakit tayo nagkaka-mental disorder. Di ba may mga tawag sa disorder post-traumatic, PTSD, mga ganun, di ba? I'm not that professional to say it, but like may mga ganun kasi talaga. And nung nagpa-check ako, MDD, Major Depressive Disorder. Kala ko managing director for the
Major depressive disorder and mahirap. Ilang taon na akong ganyan, nagtitake ako ng meds. Parang ang kong meds, 3 pa lang siya noon. 3 pa lang. Yun yung, yeah, 3 pa lang. Then after that, sabi ko, mga January, February, March or April, sabi ko sa nanay ko at sa tatay ko, Ma, magaling na ako. Ganan. Sinabi ko yon na parang, Ma, magaling na ako. Di ko na kailangan magpa-check up. Di ko na kailangan uminom ng meds. Ganito, ganyan. Sabi ko, wala, sobrang galing ko na. Grabe naman. Sobrang okay na okay ako. Sabi ko, ayan. Sabi ko sa nanay ko, sabi, hala, ganyan, pinaganda nila ako. Bumili sila ng cake, bumili sila ng handa, ganyan. Sabi, magaling na yun, magaling na anak ko, ganyan. And after that, May agad. Kasi wala nang meds. Wala nang, hindi nagpapa-check up, ganyan. Sunod-sunod na yung ospital ko noon. Parang, hindi na kaya. To the point na, nahihimatay ako bigla-bigla, na wala na akong malay, ginigising na daw ako, ganyan, na hindi na talaga kaya ng utak ko kasi nawawala na talaga ako ng malay. Then nakiisip ko kada sugod talaga sa ospital. Sugod talaga sa ospital yun. Naalala ko unang ospital ko is sa Silang. Sa Velasco something. Ayan, dinala ako doon ng parents ko, gamit yung ibang mga sasakyan, ganyan. Then after doon, okay na ulit. After, balik na naman sa ospital. Pabalik-balik sa ospital. Nakailang ospital ako bago yung talagang na-confine ako. Ang una doon, ang next na ospital doon, Velasco, sabi, tutubuhan na daw ako. Kasi, di ba pag tinubuhan, dun dadaan yung pagkain? Yes, tutubuhan na ako kasi hindi na ako nagigising. Tsaka delikado na yun. Yeah, sabi lang sa akin ng mama ko na tutubuhan na daw ako noon. Then after, parang medyo delikado talaga pag tubo. Risky, After noon, wala pa kasi akong malay. Parang nandun yung mga pinsan ko, ginaganon na ako sa ambulance na parang hindi na talaga kaya. Tubo na lang talaga yung need gawin. But like, thankfully na sa second hospital, pag ko doon, nagising ako doon, na sabi ko, oh my God, para akong, alam mo yung parang nanaginip ka, then after nung nanaginip ka, biglang uwaw ka, kasi parang anong nangyari? Pag gumanon talaga ako noon, then after that, okay na ulit. Tapos, eto na yung pinaka-main. Sa UMC, sabi ko, parang wala namang nangyayari, parang di ko na kaya talaga, parang sobrang lala na nung anong kungtong. Sabi ko, ayan, dinala na ako sa ospital. Alam ko, nasa labas pa ako ng UMC, nasa ambulance ako sa loob. Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko kasi nag-iingay ako doon. And parang conscious ako na ganun ako, nag-aalpas na ako kasi ayoko. Yan, sabi ko, ayoko. Kasi parang before that UMC, ito yung pinaka-ayoko nangyari. Isa sa pinaka-ayoko nangyari. Pina-albularyo ako. That day, the same day, pina-albularyo ako. And that albularyo said that sinasapian ako. And conscious ako nun, ha. And sabi ko, hindi. To the point na nasa higaan ako doon sa bahay, sa labas ng albularyo. At nilalangisan na ako. Sabi ko, hindi ako baliw, hindi ako ganyan. Ayaw nila maniwala sa akin kahit yung parents ko. At sila yung nagdala sa akin. And sabi ko, minura ko yung mga nandun. Kasi bini-video ako. Sabi ko, paano na lang pag na-release to? Ano na lang mangyayari sa akin? Nakakahiya. Sabi ko, delete nyo yan. Ganon, delete nyo yan. Naalala ko siya until now. Sabi ko, albularyo, ganon. Ayoko, di ako naniniwala sa ganyan.
after nun, wala na silang nagawa, diniretso na ako sa ospital. Kasi ayoko talaga, nagpupumiglas ako. Kasi pinipigilan nila ako doon sa higaan eh. Kasi kala nila, baliw ako. Kala nila sinasabihan ako. Diba? Para kasi nagpupumiglas ako. So sinasabi nila, meron ano sa katawan ko. So ayun. Ayun yung nangyari. Ayun pinapainom sa akin. Then after that, punta na ako dun sa ospital, nasa loob ako ng ambulance, ayoko, ewan ko, I don't know, ayoko. Ganto, ganyan, nagpupumiglas ako to the point na dinala na ako sa emergency room na parang nangihina na ako, di ko na alam yung nangyayari. Then after that, mga gabi nun, nasa emergency room na ako ng UMC. Tapos sabi ko, pag nung medyo nagko-conscious na ako ng konti, ano nangyari? Ba't ako nakatali? Nagkaroon ka na ng malay. Ba't ako nakatali dun sa maliit na room na yun? Sabi ko, kung sa albularyo, hinahawakan lang ako. Ba't sa ospital, tinali na ako? And ang tali sa akin, 2 kamay, 2 paa, hanggang dito, meron pa dito. So sabi ko, ito na ba yung tingin nila sa mga taong may mental health disorder? Ito na ba kalala? Like, para hindi makapanakit, gaganunin nila. And wala akong sinasaktan that time. Ang sinasaktan ko, sarili ko. But siguro inisip ko na lang that time para hindi ko masaktan siguro yung sarili ko, ginawa nila yun. But sa taong may mental health disorder, for me, sobrang hirap yung naranasan ko. Ilang araw ko nakatali. Nakikita ko yung nanay at tatay at tito ko na nasa maliit na bintana nakasilip kasi ako lang yung mag-isa doon. And sobrang hirap. Sobrang hirap na parang, alam mo yung cramps, lagi ko sinasabi yung cramps, yung kisig. Pag dito sobrang tigas din, nakatali ka pa, para ka mamamatay. Ganon. Sabi ko, hala, hindi ko na talaga kaya, parang mamamatay na ako dito sa ospital na to. And sobrang hindi ko na kaya. To the point na parang mamamatay na talaga ako. Actually. Kasi kada dating ng mga nurses doon, may ituturok. Kada dating ng mga doktor doon, ituturok na naman. Pampa mawala ng malay, ganun. Para makatulog, ganun. Kasi hindi talaga kaya. And natatandaan ko, nakikiusap na talaga ako na nagsisigaw ako, please, pakawalan nyo na ako. Please, hindi ko na kaya. Please, para na akong mamamatay, maawa kayo sa akin. And walang nakikinig. Walang nakikinig, kahit yung kung sino man yung nurses at doctor doon, walang nakikinig. And buti na lang, days after, mga umaga, may dumating na intern ng psychiatry. Sabi ko, ma'am, hindi ko na po kaya. Pwede po kayang tatanggal na po ng tali. And sabi niya sa akin, ako na bahala sa'yo. Tatanggalin natin yung tali mo, ganyan. After nun, nakawala ako sa room na yon. Finally, nakawala ako. Pumunta na ako doon sa mismo emergency, mga curtain na lang. Yun na yung kwarto ko. Mga curtain na lang. Ilang araw ako doon. Kasi, nung naka-confine ako, chine-check, parang nagtetest ako pa rin. Parang I don't know if that's survey. Kasi marami siyang sinasagutan pero hinakausap ako, ganyan. Yun yung natatandaan ko. And after, sobrang lala. Like, it haunts me talaga na parang gabi-gabi after nun, parang ako mamamatay na iniisip ko na sobrang lala pa rin ng mental health nowadays. To the point na umaabot ako sa pagkatali sa hospital. And parang, deserve ko ba yun? Parang deserve ko bang matali sa hospital? And deserve, like parang, bata pa ako noon, hindi ko deserve mangyari sa buhay ko yun. And after that, sa medical abstract, nakita ko nung, siguro last year lang, nakita ko medical abstract ko. And nakita ko yung mga every day, na nangyayari sa akin, nakasulat. Sabi ko, awang-awa talaga sa sarili ko. And parang, nakikita ko dun sa medical abstract na ganto ganyan, tinurok sa akin yung ganto ganyan. Then, ano yung nangyari? After ako makalabas sa ospital, bipolar disorder na ako. Yun na yung diagnosis sa akin. Yun yung history ng bipolar ko. And yun na yung, hindi lang siya bipolar, parang bipolar disorder type 1. Kasi there's 3 types ata ng bipolar. Bipolar type 1, bipolar type 2, at may isa pa.
So, ni-research ko, malala talaga yung type 1. So, ni-research ko. And, sa ano kong yun, nakita ko, after that, nakikita ko na sobrang dami kong meds. And nakikita ko na insecure na ako. Parang, week siguro, days or week, pumunta ako sa Sky Ranch, Tagaytay. Sky Ranch, Tagaytay. Kasama ko yung pinsan ko. Sumigaw-sigaw ako dun sa Vikings. Ano yung Vikings? Yung gano'n. Sumigaw ako dun. Hindi ko na kaya. Ba't nangyayari sa akin to? Hindi ko to deserve sa sarili ko. Pag alam ko, hindi ko deserve. Dami kong ginawang tama sa mundo. I mean, may ginagawa akong mali. Ba't parang sobrang lala naman nangyari sa akin? And yun nangyari. After that, after a year, tuloy-tuloy naman yung ano ko nun, check up nung una every week na siya. And ito kwento ko lang na mahirap financially magpa-check sa isang psychiatrist. Mahirap financially magpa-check sa isang psychiatrist kasi sobrang mahal. Yes, totoo. Kailangan talaga ng financial. Una, 4K siya every session and every week ako before. So, kung ilan ang week sa isang month, 4K. 16K din. Yan, then after nun, meds pa. And sa makikita natin sa meds, 100 pesos tablet. Bilog siya. Hindi siya tablet na banig. Isang banig, hindi siya. Tapos, isang tablet lang talaga siya. Ganon siya kamahal. Ganon kamahal magkasakit. And Tapos minsan 'di ba may iniinom twice a day, thrice a day. Yeah. I have 8 meds before. Hindi lang siya for mental, for katawan na rin kasi nasakit na yung katawan ko dahil sa meds na iniinom ko, ganyan. Tapos yun yung nangyari, sobrang after nun, pumasok na yung mga insecurities ko sa buhay. Parang before ako mag-diagnose ng mga ganyang mental disorder, sobrang payat ko, sobrang walang insecurities. Then after that, sobrang tumaba ako, ganito na ako kataba, and ayoko na. Parang like, iniisip ko araw-araw, nagiging okay ako, ba't insecure naman ako? Ganun yung iniisip ko. But parang, lagi na lang may maganda, may pangit na nangyayari sa buhay ko. And siguro, yun talaga yung mga lessons sa buhay. Na may magandang papasok, meron agad hindi, may maganda, may mahabang hindi, may mahagang mali. Yung ganun lang. Actually, sobrang, yes, okay, my ex-boyfriend Daniel Willie, meron siyang ganyan din. May, din siya, pero siya, may bleed siya meron siyang peklat sa paa. Nagkataka ko nung una, bakit lagi yung sugat? Gumaling na yan last time. Sabi niya, pag natitrigger daw siya, yun daw yung sinusugatan niya. Kailangan daw nagigising siya. Parang naging coping mechanism. Kailangan daw may tutulong dugo. Kailangan may nakikita siyang tutulong dugo. Ano siya noon way back before, he is a graduated civil engineer. Sobrang mabait siya as a partner, okay siya, pero iba talaga yung psychological condition. So sabi ko, bakit ka nagkaroon ng ganyan? So sabi daw niya, biktima siya ng child violence and then din siya, na-rape bata. So ganun siya. Parang yung kay Darren, ang nag-gets ko dun is parang nung kinikwento niya yun, naaalala ko talaga si Daniel. Shit, ganun pala siya. Si Daniel Willie. May sugat talaga siya dito. Malaki siya. Parang paulit may peklat, malaki na. Tapos yung bandage na malaki lang din nakikita ko. Tapos every time, ngayon, dati kasi, nung hindi pa siya nag-gym, ganun siya. Pero ngayon na nag-gym siya, hindi niya na masyado sinusugatan yung sarili niya. And then, after niyang winnerk yung sarili niya, nabawasan din yung meds niya. Pero may isa siyang pill na hindi matanggal-tanggal. Pero bawal talaga kasi siya tanggalin. It's what you call anti-airbog. May anti-airbog pill siya. It will make you impotent. Parang hindi titigas yung mo sa lalaki. Hindi siya titigas. Parang kailangan niya yon kasi nagiging aggressive siya. Okay. Aggressive siya kapag wala siyang ganung pill. Everyday kailangan niyang uminom nun. Ilan ang pill ang iniinom mo ngayon? I have 5 pa.
5 pa. So, lahat na yung for mental. Oo, lahat na yung for mental. So, sa kanya before is 13 pills ang iniinom niya. Ngayon nag-down to 3 na lang or 4. Ganun na lang din ang iniinom niya ngayon up until today. Actually, we have a conversation, okay na siya ngayon kasi pag nag-ano pa rin siya, pero hindi ko masasabi na completely okay siya kasi since na narinig ko yung kay Darren, iba kasi talaga kapag kapag yung narinig mo lang sa nakita mo at naranasan mo, magkaiba yung tatlo na yun. Magkaiba yun. Pag nakita mo, ay nahihirapan siya, nakakaawa naman. Empathy sa sympathy. Empathy at sympathy, magkaiba yun. Yes. Iba yung naramdaman mo na siya. Ano ba yung ako, personally, hindi ko kayang magising na nakatali ako. Oo, ako din. Kahit sino. Not gonna laugh, pero hindi ko kayang makita yung sarili ko na nakahiga ako ng ilang araw. Ikaw, kaya mo makita yung sarili mo nakahiga ilang araw, nakagapos ka. Hindi ko ma-imagine sarili ko. Nakakabaliw, di ba? Tapos pinagkamalang ka pang nasasabihan. Oo, nasasabihan. It was just like, sabi ko, ako yun. What the fuck? Okay, marami kasing common misconception about mental health. Una, sabi sa akin, sabi, gawa-gawa mo lang yan. Ay, oo. Nasa isip mo lang yan. Oo, parang yung, may sinasabi pa sila yung, kami nga noon. Yung panahon na all generation. Pati mga kabataan ngayon, masyado ng ganyan. Ito pa ha. Not to offend everybody here. Pero ito lang, I think, naniniwala ako kay Lord ha. But ang sinasabi lagi sa akin, kulang ka sa dasal. Kulang ka sa simba. But if we think deep and hindi mo naman kasi nakakalimutan si Lord kung naniniwala ka talaga. Hindi lang naman ang pagsisimba ang way para makita mo at para maramdaman mo yung feeling ni Lord. Parang like lagi kasi may nagsasabi sa akin nung nandun ako sa stage na hindi pa ako diagnosed na wala ka lang sa simba, kailangan mo lang magsimba. Kulang mo lang ng ganito kasi nawawala ka na sa Panginoon. Ganon, di ba? Parang what? Hindi ganon. Maraming nagsasabi ng ganon and sobrang nakaka-offend siya for me. And ganon talaga siya. Mahirap sabihan sa may mental health disorder na sasabihan kulang ka lang sa simbahan. Sobrang mali talaga siya if we think on different side. Kasi wala tayo sa situation nila. Maling-mali siya. Yun nga yung sinasabi kong misconception talaga for mental health. Alam niyo ba? Si Jiro, ito. Sobra din siya. Uminom na ng paracetamol yun. Yung uminom ng paracetamol, isang balik. Pinainom ko ng mantika yun. Putla na yung mata niya, sabi niya, Agi, hindi ko na kaya, nandito ako ngayon sa TAF. Tapos sabi kasi sa Lasal siya pumapasok sa TAF eh. Nag-drop na siya ngayon. Talagang nasa harapan pa kami ng gate, doon ko siya pinainom ng mantika. Para iluwa niya yung mga gamot. Overdose kasi ako. Overdose yun eh. Nag-hallucinate na daw siya. Nagano na daw yung mata niya. Sabi ko, ilang minuto ka bago nakainom na ng gamot ng paracetamol. Sabi niya nung una 2 lang, tapos ngayon dinake niya na daw yung iba. So ibig sabihin na daw just yung unang 2. So ngayon kailangan niya pinainom ko siya ng mantika. Anong problema mo? Pina-psychiatrist namin siya. Kompleto. Mahal nga, sobrang mahal. Diba? Sobrang mahal niya. Different, kasi to the point na umabot ako before, 2 yung doktor ko. Isang psychologist at isang psychiatrist. And na-realize ko na mahal sa psychologist. Kasi umalis ako dun eh. Parang unang check-up ko pa lang 6K. And nagtatest pa lang ako nun. Testing pa lang siya. And isang talk session pa lang. Sobrang 6K? No, it's not. Sobrang mahal. Kay Jiro 7.5. 7.5 siya. So ibig sabihin, kailangan na siyang i-fund doon. Yung pera na naubos namin para sa niya, doon namin pinupunta. Kasi hindi siya biro for mental health. Pero this is my last question for you. Doon na pumapasok lahat. Since we have 2 questions and we are about to happen na, i-end na natin. Do you think makakaalis ka sa depressive? If ever you would answer that, okay lang naman. Kung hindi, magti-take you na tayo. I mean, makakaalis ka ba? Hindi. Sa ganyang state? Hindi ka na makakaalis. Why? Kasi habang buhay na yung nasa iyo eh. Makaka-cope up ka, but habang buhay mo siyang dadalhin. Pero for me, hanggat okay ka pa,
magpatuloy ka. Laban ka lang. Kasi mahirap pag malala na eh. But, ayun, kung kayang-kaya mo umalis ka. Pero kung hindi mo kaya, ayusin mo. Kasi, hindi lang sarili mo yun nandyan para sa'yo. Lagi mo isipin yun. Kasi alam ko na may tao pa rin darating para sa'yo, para tulungan ka. Pero huwag mo siyang intayin. Tulungan mo yung sarili mo. Diba? Parang, mahirap din siya sabihin sa akin na tulungan ko yung sarili ko. Ganyan. Pero, pag tinutulungan ko yung sarili ko, parang sinasabi ko pa rin na, kailangan ko pa rin ng ibang tao. Diba? Parang, no one is an island. Diba? Yun nga yung sinasabi, diba? Sa communication. And, if magpapatuloy, gawin mo yung best mo para makaalis ka sa lugar na yun. And yun. Sabihin na lang natin na ang lesson ko na natutunan sa journey ko is kailangan mo talagang maging malakas. Yes. Hindi lang sa isang araw, hindi lang sa isang minuto, kundi sa buong buhay mo. Kasi kung hindi ka magiging malakas, talo ka. Okay lang sumuko eh. Okay lang sumuko. Ba't kailangan pa rin bumangon? 'Di ba? Parang laging may sunset after may rainbow after the rain, 'di ba? Parang gano'n. Laging may bukas. Yun yung isipin natin. Kada bagyo may araw yan. Yeah. Sobrang ganda. Yun lang naman for me. Yehey! Salamat sa inyo, sa mga nag-share. Yes. Sa mga sa mga naglakas loob. Yes, ang galing. We're so proud of you guys. Sa mga matapang na nagbagi ng kwento nila, kahit na, alam niyo yun, mahirap siyang ibagi talaga. Pero thank you kasi minulat niyo yung mga mata namin. Yes. Minulat niyo kami sa mga kung ano man yung realidad ng mundo. Ang masasabi ko lang, patuloy lang. Last na, maging mabuti tayo sa lahat. Maging mabuti tayo kahit na masama sa atin ang mundo. Hindi, maging mabuti kasi hindi mo talaga alam yung nangyayari. Ayun, may sasabihin lang din ako kasi daily nagdi-devotion yun. Mga Diyos! Ay, hindi totoo yan. Nagdi-devotion ako daily. Tapos yung masasabi ko lang sa lahat na nakakaranas na basahin nyo lang yung book ng Psalms. Ang dami nyo matututunan doon. Psalms 37 verse 4. Yeah? Sorry. Charis. Okay, any last words? My last words is Palayon. no. Hindi mag-live. Ano lang. Sige, Bible verse na lang. Okay. Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. So yun. Kayo, siguro bago natin tapangan yung buhay natin, let's be the servant muna. Kasi hindi natin purpose maging engineer, hindi natin purpose 'yan. Ang purpose natin here in the world is to be the servant. Wala tayong ibang purpose. Purpose lang natin 'yun para sa sarili natin, pero hindi 'yun para sa kanya. Alam ko 'yan. Ako short lang na may iwan ko sa inyong lahat at sa mga nanonood sa atin. Verse lang din siya, actually devotion ko siya kagabi lang. Yeah. Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He heard and He answered me and He delivered me from all my fears. So parang sakto lang siya sa season ko ngayon, and gusto lang sabihin sa'yo, Darren, and sa atin lahat at sa mga nanonood na whatever happens in your life, it's anumang level ng mental health illness yung meron ka, it's valid, and minsan hindi mo kasi kailangan ng ibang tao eh. Minsan kailangan mo lang sarili mo, and lagi mo tatandaan na hindi malayo sa'yo si Lord. Hindi malayo sa'yo si Lord. Andyan lang sa'yo si Lord, and ang kailangan mo lang is lumapit sa Kanya. Yes, mahirap pag may problem ka, mahirap sabihin na lalapit ako sa Lord and such. Pero if you fight, kung lumalaban ka naman na ngayon, why not lumaban ka kasama ang Lord? So, yun lang. Kami sasabihin lang. This is my last word siguro.
Grabe ka sa last words. Ay, For before, kasi mawawala na talaga ako ng boses, may mga gagawin pa tayo. So, ang ano ka lang is, bago ka makinig sa iba, pakinggan mo muna yung sarili mo. Okay? You always valid. You are always valid. You always matter. Okay? Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Hindi kayo nag-iisa sa laban mo. Papatuloy tayo hanggang kaya natin. Okay? Ako naman, for me, tsaka para sa atin, ayun nga, wag tayo makinig sa mga sinasabi ng iba na ano, like wag tayo mag-overtake sa sinasabi nila kasi hindi naman nila tayo kilala eh. Like parang hindi naman, alam lang nila yung pangalan, alam lang nila yung kung ano yung pinapakita natin sa harap nila, pero hindi nila alam yung totoong tayo, kung ano tayo on daily basis yung mga nakakasama na. So, dapat hindi tayo nagdudwell sa mga judgment ng tao based sa nakikita nila sa atin na ano ka, wag mo baguhin yung sarili mo just to fit in that crowd. Yun, so parang just be yourself. Yun. Ikaw nga, ano sasabi mo? Si Ron. Ang sabihin ko short lang. Dead malabakulo. Yun lang, kasi wala naman silang paki sa'yo. Wala ka rin dapat paki sa kanila. Yun lang. Yes! Yay! Ang You are ganda. valid, you always Ang ganda, matter. guys. Darren. I'm Aggie. I'm Ron. I'm Geraldine. Darren. Diane, Jam, And I am Chan. This is our Podcast. Thank you for watching.